Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamagat ng muhadara natin sa maikling oras na ito ay Al-Ashrul Awakhiri wa Laylatul Qadr. Yung tinatawag natin na Ashrul Awakhir, the last 10 days of Ramadan, at yung tinatawag natin na Laylatul Qadr. Ito yung gabi ng pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng mga ulama natin, Al-Ashrul Awakhiru min Ramadana afdalu layalis sana. Sinasabi nila na yung huling ika-10 araw sa buwan ng Ramadan o yung tinatawag natin na Ashrul Awakhir ang pinakamainam na mga gabi sa buong taon. Walang hihigit sa mga gabi na ito na ating pinagsusumikapan na pinakamainam na gabi na tayo ay nagsasagawa ng ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهَا وَيَتَفَرَّقَ لِلْعِبَادَةِ مِنْ صَلَاةٍ. At kaya naman sabi niya, nararapat sa isang mananampalatay na magpursigi siya, magsumikap siya sa kanyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una ang salah, ang kanyang qiyamul layl, ang tarawih, ang tahajjud, wal Quran, at ang kanyang pagbabasa ng Quran sa mga gabi na yan. Ang kanyang pagdatamat ng Quran, wal dhikrin, or anything na may na-include na dhikr natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sabi ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, ang sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahul Muslim. Katotohanan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung siya'y naging masipag sa mga pagsamba sa mga ordinaryong buwan, ay mas lalo niyang hinuhusayan pagsapit ng the last 10 days of Ramadan. Ito yung kaida, ito yung principle na dapat na ginagawa ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang tumatagal, habang papalapit sa atin yung pagwawakas ng Ramadan, dapat sa isang mananampalataya na mas lalo siyang naging masipag. Pero yung sa panahon natin ngayon, baliktad. Kasi sa umpisa ng Ramadan, doon maraming mga tao na nagsasala, nagtatarawih, makikita mo yung masjid, halos hindi na makadaan yung imam. Pero sa kalagitnaan ng Ramadan, pailan-ilan na lang yung mga nagtatarawih, lalo na kaya sa tahajjud. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pagdating ng the last 10 days of Ramadan, ito yung pinagsusumikapan niya kasi nandito yung mga pagpapala at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula kay Aisha radhiyallahu anha, wa anha radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru shadda mi'daru wa ahya laylahu wa ayqadha ahla. Katotohanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagpasok ng the last 10 days of Ramadan, this is the first night of the last 10 days of Ramadan. Pagpasok, sabi niya, ng huling ika-10 araw sa buwan ng Ramadan, ay hinihigpitan ng Rasulullah ang kanyang bewang. Ibig sabihin ng kanyang sinturon. Hinigpitan niya yung nangangahulugan na lumalayo siya sa kanyang mga asawa sa mga gabi na yun dahil mas pinapriority niya ang kanyang pagsamba sa mga gabi na yun. At ginigising niya ang kanyang mga pamilya. Binubuhay niya ang kanyang mga gabi, pinapasigla niya ang kanyang mga gabi sa pamamagitan ng tarawih, tahajjud, pagbabasa ng Quran, at ginigising niya ang kanyang mga pamilya sa mga gabi na yun upang bigyan ng prioridad ang mga pagsamba sa mga gabi ng Laylatul Qadr o sa huling ika-10 araw sa buwan ng Ramadan. Wa yushra'u fi hadhihi al-layali al-i'tikafu wa lazumul masjid altimasan li Laylatil Qadr. At ipinag-utos sa isang mananampalataya sa mga gabi na yan, sa the last 10 days of Ramadan, ang tinatawag na i'tikaf. Ibig sabihin ng i'tikaf, ito yung sinasabi natin na pananatili ng isang tao sa masjid upang siya'y magparami ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalawa, bilang pag-abang niya, pag-observe niya sa Laylatul Qadr, yung gabi ng Laylatul Qadr.